Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nagawa ng matagpuan ng mga embroidered uniform guards ang mga bangkay sa naganap na labanan sa pagitan ng ating bida at sa mga Imperial Palace Maid. Matapos na sabihin ng pinuno ng mga Yunoko na dumating, na magmula sa oras na ito ay sila na ang bahala sa gagawing imbestigasyon sa mga bangkay, ay napatanong naman si Liam na kung anong sinasabi nito. Dahil sa ang mga pagpaslang ay ginawa sa loob ng Imperial Palace ay dapat lamang na imbestigahan ito ng mga embroidered uniform guard. Ngunit tinanong naman siya ng Yunoko na kung sa tingin ba nito ay nasaan siya ngayon. Sabi naman dito ni Liam na ang Eastern Depot ay maaring may hawak ng Eastern Depot Hall, ngunit mayroon silang awtoridad pagdating sa pag-iimbestiga patungkol sa nangyaring krimen, at 12 ng mga Imperial Maid at ibang mga tao ng palasyo ang pinaslang. Kaya naman ay sinabi nito sa Yunoko na huwag na nilang pag-awayan pa ang patungkol sa teritoryo. Sabi naman dito ng Yunoko na mukhang nagkakamali ito ng pagkakaintindi, dahil ang embroidered uniform guards ay kasali din sa naganap na krimen dito. Sa sinabing ito ng Yunoko ay bigla naman itong napapatanong sa kanyang mga narinig. Matapos ay nag-utos naman ng Yunoko sa kanyang mga kasamahan na arestuhin ang lahat ng embroidered uniform guard na nagpapasok sa mga espiya sa loob ng Imperial Palace na agad naman na sinunod ng mga kasamahan nito. Matapos na maitali ang mga kasamahan niya ay napapatanong naman ito na kung anong espiya ba ang sinasabi nito at tinanong niya ang Yunoko na kung anong lakas ng loob nitong i-frame up ang mga embroidered uniform guard sa naganap na kahindik-hindik na krimen. Sinagot naman niya ito na mukhang ang isang hamak na embroidered uniform guard ay kinukwestiyon ng Imperial Order na mula sa Soul King, na bigla naman ito sa kanyang narinig ng pinagmula ng kautusan na dakpin sila. Sa kabilang banda naman ng Imperial Palace, sa palasyo ni Prince Chen sa Sea of Stars Palace, ay nagtatanong ang Soul King na kung ang mga paghahanda ba ay natapos na. Sinang-ayunan naman ito ng Eastern Depot Head na si Lim Changhua. Sabi pa nito na ngayon ay sigurado siya na sinisimulan na ang imbestigasyon sa Imperial Tomb, kasama na ang mga tao mula sa Mirim Alliance. Dahil dito ay sinabi ng Soul King na inaasahan na niya na ang mga bagay ay magiging maayos na maisasagawa, na sinang-ayunan naman ng isa pa nilang kasama. Sa isip naman nito na natanggap na niya ang mensahe na ang mga paghahanda ay nagawa ng matapos. Kaya naman ay sinabi ng Soul King na kung magawa ng matapos ang pagluklok sa kanya sa posisyon dahil sa insidenteng ito, ay magiging aktibo siya na susuporta sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, kaya naman ay labis na ikinatuwa ito ng kanyang kasama at sinasabi na isa itong karangalan para sa kanilang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Matapos ay nag-utos naman ito sa Eastern Depot Head na simulan na nila, na sinang-ayunan naman nito. Kaya naman ay sumigaw ito ng malakas sa labas ng palasyo ng Prinsipe Chen na naparito sila upang arestuhin siya, maya-maya naman ay agad na lumabas ito sa kanyang tinutuluyan, at sinabi na binabati nito ang pagdating sa kanyang palasyo ng kanyang kapatid at tinatanong na kung ano ang nagdala sa kanila sa kanyang lugar. Ninas naman sa iniasta ng Prinsipe Chen ang Eastern Depot Head dahil sa pagiging arugati nito, ngunit binati naman itong pabalik ng Soul King. Sabi ng prinsipe na mukhang hindi ito ang tamang oras para magkaroon sila ng kaunting pagkakamustahan, dahil sa ang mga Yunoko ay pinapalibutan na ang kanyang palasyo. Agad naman na nagsalita ang Eastern Depot Head at sinabi na nagkaroon ng malaking insidente sa Imperial Palace, kaya naman ay sinabi ng Prinsipe Chen na sabihin nito ang buong detalye. Kaya naman ay sabi nito na noong nakaraang gabi ay 12 ng mga Imperial Maid at ilang mga taga-sunod ng Eastern Depot ay pinaslang sa guest hall ng Eastern Depot. Sa narinig naman ng Prinsipe Chen ay nagulat ito, dagdag pa ng Eastern Depot Head na hindi ito ang pinaka-problema, dahil sa nakatanggap sila ng ulat na ang salarin ay ninakaw ang kayamanan ng Founding Emperor. Sa narinig naman na ito ng Prinsipe Chen ay napatanong siya na kung ang ibig ba nitong sabihin na mayroon siyang kinalaman sa insidenteng ito, ngunit tinuwanan lamang siya ng Eastern Depot Head at sinabihan na huwag itong magalit sa kanyang mga sinasabi. Sabi pa nito na mukhang ang mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult ay nagawang mapasok ang kanyang grupo nang sila ay pabalik mula sa pagpunta sa mga ito, at ito ang testimonya ng Hallmaster na nagawang makaligtas sa naganap na labanan noong nakaraang gabi.
Dahil dito ay nagalit naman ang Prinsipe Chen at tinatanong niya siya na kung ang gusto ba nitong palabasin ay siya ang nagdala sa mga ito sa loob ng Imperial Palace. Ngunit sumagot naman ito sa Prinsipe Chen na kung sino ang nakakaalam, at ang kanilang Imperial Majesty ay nag-utos na alamin nila ang katotohanan at arestuhin ang salarin. Kaya naman ay sinabi ng prinsipe na kung gusto ba nitong sabihin ay kung aarestuhin nila siya, matapos ay sinabi nito sa kanila na maari naman nila itong subukan. Dahil dito ay nagalit naman ang Soul King, dahil sa pagiging kampante nito matapos ng kanyang ginawa. At dapat ay kahit papaano ay magkaroon ito ng kaunting konsensya at hayaang arestuhin ng payapa kung talagang hindi siya kasali sa naganap na insidente. Sumagot naman siya sa kanyang kapatid na nakasama na niya ang mga taga-Heavenly Demonic Cult at ang mga ito ay hindi ganun katanga na gaya ng kanilang inaakala, dahil kung sila talaga ang may kagagawan nito ay hindi nila hahayaan na magkaroon ng kahit na isa ang magagawang makaligtas at mabuhay, at ang pag-aresto sa kanya nang walang ebidensya ay malinaw lamang na nais siya na ma-frame up. Sabi naman ng Soul King na kung tingin ba nito na gagawin niya ang bagay na ito nang walang ebidensya, ang mga tao ng Eastern Depot, ang mga doktor ng Imperial Palace at pati na din ang mga miyembro ng Murem Alliance ay kasalukuyang sinusuri ang mga katawan ng mga napaslang. Sabi naman ng Prinsipe Chen na hindi ito maniniwala hanggat hindi nakikita ito mismo ng kanyang mga mata. Sabi naman ng Eastern Depot Head na mukhang hindi nito gustong tanggapin ang kanyang kapalaran ng ganun kadali, kaya naman ay sinabi nito sa Soul King na kung bakit hindi niya hayaan na siya mismo ang makakita ng ebidensya na sinasabi nila, ngunit sabi naman ng Soul King na bakit pa niya gagawin yun kung maari naman niyang puwersahang arestuhin ito. Nang bigla naman na nagsalita ang Prinsipe Chen na papayag na itong arestuhin kung sakaling maipakita ng mga ito ang ebidensyang sinasabi nila. Sa isip naman ng Soul King na naisip na niya ang bagay na ganito dahil sa alam nito na ayaw ng kanyang kapatid ang nakakaranas ng pagkatalo, dagdag pa ng Soul King na ito ang kanyang makukuha sa pag-iisip na silang dalawa ay pantay lamang kung isa lamang itong anak sa pangalawang asawa ng kanilang ama, at dudurugin niya ito ng gusto upang hindi na muling maisip na silang dalawa ay magkapantay lamang. Sa Imperial Palace sa loob ng Imperial Palace Guardians Hall, ay agad na nagtungo ang mga ito. Sa isip ng Soul King na ang katapusan ng kanyang kapatid ay matagumpay nang naisulat, hindi na magagawa itong may proklama sa trono dahil sa nagawa siyang maaresto dahil sa paghihinalang gumawa ito ng krimen sa libingan ng Founding Emperor, at ang mga katawan ay sigurado siya na punong-puno ng mga bakas ng martial arts ng demonic cult, kaya naman ay ito na ang katapusan para sa kanya. Sa Central Hall Imperial Palace Guardians Hall naman, ay agad na nagtungo ang mga ito upang maipakita ang ebidensya na kanilang sinasabi sa Prinsipe Chen. Sa pagdating naman ng mga ito ay agad na nagbigay galang ang mga taong sumusuri sa pagdating ng Soul King sa lugar. Matapos ay nagtanong naman ito na kung ano nang lagay ng kanilang imbestigasyon. Sumagot naman ang isa na nagawa na nilang matapos ang kanilang ginagawa at ire-report niya ang mga detalye mamaya. Ngunit sinabi ng Soul King na ngayon na niya sabihin ito. Kaya naman ay agad nitong tinawag ang Prinsipe Chen dahil ito ang kanyang hiling sa kanya. Sa kanilang likudan naman, ay sa isip ng isa na ayon sa kanyang nalaman na mayroon pang mga ibang palapag sa lugar na ito, at halos sa 50 mga bangkay ang nandito, at medyo natagalan ang pag-iiwan ng mga bakas ng mga ito dito dahil sa 5 tao lamang ang nagtrabaho para magawa ito, at mukhang labis na ginawa ng mga ito ang trabaho ng mahusay. Dagdag pa nito na ngayon na ang Murem's Alliance martial artist ay kailangan na sabihin na ang mga nangyari sa lugar na ito ay kagagawan ng demonic cult. Kaya naman ay masayang-masaya ito dahil sa ang mga taga-Heavenly Demonic Cult ay hindi alam na nagawa na silang ma-frame up ngayon ng walang kamalay-malay, magagawa nilang makuha ang mythical creature blood, ang suporta ng susunod na emperor at magagawang mapag-initan ang demonic cult at mukhang ang kanilang plano ay parang hitting 3 birds with 1 stone, at ngayon ay aanihin na nila ang ilang taon ng kanilang mga paghihirap. Nang bigla naman na napasigaw ang Soul King at sinabi na hindi maari ang mga ito, at sinabi na mayroong espiya ng demonic cult sa kanilang investigation team, kaya naman ay agad niyang sinampal ito at sinabi na hanapin nila kung sino ito at dalhin sa kanya ngayon din. Dagdag pa nito na kung anong ibig nitong sabihin na ang mga bakas na naiwan sa mga katawan nila ay ang martial arts ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect,
dahil hindi maari ito. Bigla naman na natigilan ang isang representante ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa kanyang naririnig sa bibig ng Soul King. Bago maganap ang pagtatanong ng Soul King sa resulta ng mga pagsusuri sa mga bangkay, ay nag-utos ang eunuko na nakapamahala sa imbestigasyon na pagsama-samahin ang mga bangkay sa pamamagitan ng mga pinsalang natanggap ng mga ito. Sa isip naman ng Murem Alliance's 12th Master, kungtong sect leader na si Chang Su, na nagpunta siya para masuri at makita ang mga pinsalang natamo ng mga katawan dahil sa ang martial artist na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay kinausap siya na gawin ito. Ngunit napapatanong naman siya na kung magagawa kaya ito ng mga taga-demonic cult dahil sa maaring mga walang awa ang mga ito at walang kinakatakutan, ngunit ang gumawa ng ganitong krimen at pagnanakaw ay malabo na gawin nila. Kaya naman ay sinabi nito na susuriin niya ulit ang mga katawan dahil baka nagkakamali lamang siya, dahil ang kanyang tungkulin ay ulat ang katotohanan sa kung ano man ang matatagpuan niya sa mga katawan ng mga napaslang. Nakilala naman ng isang eunuko na ang katawan ng isang ito ay sigurado siya na ito ay nakatalaga sa pagluluto sa palasyo, ayon sa nalaman niya na ang mga mandirigma ay ang mga katulong sa palasyo ng mga Imperial Palace Guardians. Ngunit maging ang mga tagaluto ay ganun din. Nang may napansin naman ito sa mga katawan, sabi nito na ang mga ito ay mukhang bakas mula sa whip sword, nang bigla naman siyang natigilan dahil sa pagdating ng Soul King sa kinaroroonan nila, sabi niya na hindi maaring makita ng Soul King ito habang kasama niya ang kanilang Eastern Depot Head. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos naman na matigilan ang martial artist na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ay tinanong naman siya ng Eastern Depot Head na kung anong ibig sabihin nito, dahil sa kung ang mga nakita na mga bakas ng martial arts dito ay ito ay mula sa kanila, na sinang-ayunan naman nito ngunit iginiit na hindi nila gawa ang bagay na iyon, nang bigla naman siyang nilapitan ng nagmamadaling eunuko. Sabi nito na mayroon siyang masamang balita, sabi ng Eastern Depot Head na alam na niya ang nangyari, at ang isa sa kanyang likudan ay nagmula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at ang kanilang plano ay nasira na, ngunit kung magawa nilang maaresto ang lalaki sa kanyang likudan kaagad ay maiiwasan nila ang mga pagdududa, ngunit sinabi nito sa kanyang pinuno na hindi ito ang problema na kanyang sinasabi. Nang bigla naman na nagsalita ang master na mula sa Murem Alliance na mayroong mga bakas ng undulating whipsword art sa mga katawan ng mga bangkay, sa narinig na ito ng Eastern Depot Head ay hindi naman ito makapaniwala. Ang undulating whipsword art, ang sword na ito ay ginawa para sa mga eunuko ng master ni Lim Cheonghua at ang admiral ng Eastern Depot, na isang expert sa sunflower scripture. Gamit ang undulating whipsword art ay nagawang mapalawak ng Eastern Depot ang kanilang kasikatan at ginawa itong kanilang simbolo. Sa nangyari naman ay agad na napasugod dito ang Eastern Depot Head, at agad na napaluhod sa harapan ng Soul King, sabi nito na imposible na mangyari ito, kaya naman ay inutusan niya ang martial artist na mula sa Murem Alliance na muling suriin ito, dahil sa anong rason naman ang mayroon ng Eastern Depot para gawin ito. Ngunit sinabi naman ng master ng Murem Alliance na nagawa nitong masuri ang 20 katawan kaya naman ay sigurado siya na ang mga bakas na nakita niya ay mula sa undulating whipsword art, kaya naman ay sinabi nito sa Eastern Depot Head na maari naman niyang matignan ito ng siya mismo upang masabi niya na tama siya dahil sa 2 ulit na niyang sinuri ito, ngunit sabi nito na ang mga bakas na nakita dito ay ang kagaya ng ginawa niyang performance art sa naganap na sword dance kamakailan. May idinaos na kapistahan ang mga Daoist kamakailan bilang pagdiriwang ng pagpapalit ng kanilang taon, at nang matapos ang kapistahan, ay ang mga kilalang mga Daoist at ang Nine Great Sect ng Murem Alliance ay nagsama-sama upang panoodin ang Eastern at Western Depot sa kanilang pagpapakita ng kanilang martial art sa isang pagganap. Sa narinig nito ay bigla naman siyang nenas dahil sa paanong ang isang tao ang magagawang makopya ang kanyang teknik sa pagkakakita nito ng isang beses lang. Bigla naman na sinabi ng Prinsipe Chen na kung ito na ba ang ebidensya na kanyang sinasabi, matapos ay nginitian naman siya nito ng nakakaloko. Kaya naman ay sa isip ng Soul King ay napapatanong ito na kung bakit siya ang nakangiti sa oras na ito kung siya mismo ang nagplano para sa patibong na ito.
at mukhang nakagawa sila ng mali sa plano. Dagdag pa nito na naligay siya sa alanganin dahil sa inutos niya na isali sa plano nilang ito ang martial artist ng Merem Alliance na si Changsu kahit na alam naman nito na kilalang kilala ang master na ito sa kanyang pagiging patas at pagbibigay ng hustisya sa lahat ng bagay, at mukhang naplano na ito ng mas maaga kumpara sa plano nila. Sabi ng Sage King sa kanyang kapatid na Soul King na ang kanilang Emperor ay mukha yatang madidismaya sa kanyang kamahalan dahil sa nangyayari dito ngayon. Naiinis naman itong napapasabi na hindi ito maari dahil sa ang succession ceremony ay nalalapit na, at kung malaman ito ng Emperor ay ang lahat ng tiwala na kanyang binuo ay mawawasak na lamang ng parang isang buhangin. Kaya naman ay dinuro niya ang Sage King at sinabi na ang lahat ng ito ay kagagawan niya, at anong lakas ng loob nito na gawin ang ganitong bagay sa kanya kung isa lamang itong anak mula sa ikalawang asawa ng Emperor. Dagdag pa nito na minanipula nito ang mga ebidensya sa katawan ng mga bangkay, nang bigla naman na may nagsalita sa kanilang likudan at sinasabi na nais niya din na magpaliwanag. Nagtaka naman ang Eastern Depot head na kung sino naman ito at ang boses ay mukhang nanggaling sa isang babae, nang bigla naman itong lumuhad sa harapan ng Soul King. Nagulat naman ang mga kasama ng Soul King dahil biglaan na lang itong nasa kanilang harapan at hindi man lamang nilang naramdaman ang paglapit nito. At isa itong martial expert, na hindi nila magawang matukoy ang martial level nito. Matapos ay sinigawan naman siya ng Soul King at tinatanong kung sino naman ito at kung bakit biglaan na lang siyang nagtungo sa kanyang harapan. Agad naman itong nagpakilala at sinabi na siya ay si Ranyong, ang First Great Supreme, na nakatalaga sa pagpoprotekta sa Imperial Brave. Sa isip naman ng Eastern Depot head na kung ito ang First Supreme ay ang ibig sabihin lamang nito na halos nasa 200 taong gulang na ito, at hindi maaring nabubuhay pa ito ngayon. Galit naman na kinuha ng Soul King ang dala nitong medallion at sinabi na hindi maari ang sinasabi niya, ngunit bigla naman itong natigilan at napapasabi na imposible ito. Dahil sa ito ay tunay na Emperor Seal at mukhang ang babae na nasa kanyang harapan ay ang tunay na First Great Supreme. Nagpadala naman ng sound telepathy ang Eastern Depot sa Soul King at sinabi na para din ito sa ikabubuti ng sitwasyon, dahil kung tunay ngang ito ay expert martial artist na mula sa Imperial Palace Guardian, ay maari nilang mailipat ang sisi sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, na sinang-ayunan naman ng Soul King, dahil kung nagkataon ay ang Eastern Depot at maging siya ay magagawang makatakas sa pagdududa, at mukhang may nakikita pa siyang pag-asa. Kaya naman ay sinabi nito sa First Great Supreme na kung ito ang kanyang nais ay pagbibigyan niya ito, kaya naman ay tinanong siya ng Soul King na kung may kukwento ba niya ang mga nangyari. Agad naman itong napaluhod at sinabi na hindi siya nagtagumpay na maprotektahan ang Imperial Palace Treasure mula sa mga eunuko ng Eastern Depot at sa mga kalaban. Kaya naman ay hiniling nito sa Soul King na parusahan siya nito, sa narinig ng dalawa ay bigla naman silang hindi nakasagot. Malakas naman na sinabi ng Prinsipe Chen na kung ang sinabi ba ng First Supreme na ang mga eunuko ng Eastern Depot ang nagnakaw ng kayamanan ng Imperial Palace. Nagulat naman ang lahat ng nasa loob ng silid sa pagkakarinig nilang sinabi ng Prinsipe Chen. Kaya naman sa isip ng Eastern Depot head na sa ganitong kalagayan ay wala na silang magagawa pa, kaya naman ay nagpadala ng sound telepathy ang isa nitong eunuko sa kanya at sinabi na wala na silang pagpipilian pa, at kailangan na nilang paslangin ang lahat ng mga nandito upang magawang mapigilan ang paglaki ng gulong kinakaharap nila, dahil kung mapaslang nila ang lahat ng nandito ay magagawa pa nilang mamanipula ang mga ebidensya. Naririnig naman ng ating bida ang nagaganap na pag-uusap ng mga ito gamit ang sound telepathy ng dalawa. Kaya naman sa isip ng Eastern Depot head na tama ito dahil sa hindi naman lahat ng tao sa palasyo ay makakapunta agad dito, kaya naman sabi niya na kapag nagawa nilang matalo ang kungtong sect leader at ang Southern Military General ay magagawa na nilang matakasan ito. Sa kabilang banda naman ay nagpadala naman ang representante ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa kasama nito ng sound telepathy. Sabi nito sa Bloodblade Master na hindi nito alam kung ang mga bagay ba dito ay madaling mareresolba. At kung sakaling makakaya nitong malabanan ang First Great Supreme ay siya na ang bahala sa iba, nang bigla naman itong natigilan dahil sa bigla siyang inatake nito at nagawang matanggal ang isa niyang braso.
Matapos na magtaka ito sa nangyari, ay tinanong naman niya ang Bloodblade Master na kung para saan naman ang ginawa niyang iyon sa kanya. Sumagot naman ito na tingin pa din ba nito na siya ang Bloodblade Master matapos naputulin nito ang isa niyang braso, kaya naman ay inilabas ni Yuwon ang kanyang muka dito at tinanong kung muka pa din ba siyang Bloodblade Master sa kanya ngayon. 2 oras bago maganap ito, sa guest hall ng Soul King Juteon's Palace, ay sa isip ng Supreme Saber of Six Martial Arts Earthblade Master na si Chu Song, na masyado na silang natagalan, dahil dapat ay tapos na ang mga ito ng 2 oras ng mas maaga ayon sa nakaplano, at mukhang ang plano ay hindi nagtagumpay. Matapos na magkaroon sila ng opisyal na paglabas sa Jiangho, ay ito na ang kanilang ikatlong beses na magpapadala ng madaming bilang ng expert martial artist sa isang misyon. At kahit na ang pinakamalakas na miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na si Bloodblade Master ay naatasan na din na gawin ang misyon na ito, at mukhang ang expert martial artist sa Imperial Palace Guardian ay mukhang malakas din upang kailanganin na ipadala ito. Nang bigla naman na may nagsalita sa kanyang likudan at tinatanong ang Earthblade Master na kung hinahantay ba siya nito, sa nangyari ay bigla naman itong napalayo at nagtanong kung sino ito. Sa isip niya na hindi nito naramdaman ang kanyang presensya, nang bigla naman na iniangat naman nito ang lagayan ng kanyang sandata, kaya naman ay sa isip ng Earthblade Master na ito ay ang lagayan ng espada ng Bloodblade Master. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung siya ba talaga ang Bloodblade Master ay bakit nito tinatakpan ang kanyang muka, sinagot naman siya nito na kung kailangan pa ba niyang patunayan ito sa kanya. Sa isip naman ng Earthblade Master na ang pagiging arogante nito at ang tono ay walang duda na siya nga ito, at sa tingin naman niya na kung kalaban ito ay pinaslang na siya nito kaagad kanina. Kaya naman ay sinabihan niya ito na kailangan na nilang magmadali dahil wala ng oras. Ang Soul King ay kanina pa naghahantay, kaya naman ay agad nitong itinuro ang daan patungo sa kanilang pupuntahan. Sa kasalukuyan naman ay sa isip ng Earthblade Master na sigurado siya na boses ng Bloodblade Master ang narinig niya kanina, kaya naman ay napapatanong ito na kung bakit ngayon ay boses lalaki na ito. Kaya naman ay tinanong niya ang ating bida sa kanyang pagkakakilanlan, at kung ano naman ang ginawa nito sa tunay na Bloodblade Master. Sinagot naman siya ng ating bida na masyado na itong madami pang sinasabi, kaya naman ay agad niyang inatake ulit ito. Sa nangyari ay agad naman niyang dinepensahan ito gamit ang kanyang tungkod, ngunit nagulat naman siya dahil sa nagawa nito sa kanyang tungkod kahit nagawa ito sa cold steel. Dagdag pa ng Earthblade Master na ang isang ito ay mas malakas sa kanya, bukod pa doon ay hindi man lamang ito gumamit ng kakayahan, at winasiwas lamang nito ang kanyang sandata, ngunit nalagpasan na nito ang kanyang lahat ng chi na inilagay sa pagdepensa. Kaya naman ay sinabi nito na kailangan niyang gamitin ang kanyang sariling lakas pabalik sa kanya, kaya naman ay agad din itong gumanti ng pag-atake. Sabi nito na ngayon na nagawa na niyang madepensahan ang atake ng ating bida ay hindi na ito makakagamit pa ng malakas na chi, nang bigla naman siyang tinitigan ni Yuwon, at bigla na lang na napatalsik sa ginawa nitong pag-atake, sa lakas ay agad naman siyang sumalpok ng malakas sa pader ng silid. Sa lakas ng pagsalpok ay napasuka agad ito ng dugo, at agad na bumagsak sa sahig. Matapos ay napasabi siya na imposible ito, dahil sa gumamit siya ng kanyang chi sa ataking iyon. Ngunit nagawa lamang niyang mapawalang bisa ito na parang walang nangyari. Dagdag pa nito na kahit ang kanyang tungkod ay nawasak din, at ang isang ito ay isang halimaw, kaya naman ay hindi na ito magtataka pa kung paanong natalo ang Bloodblade Master sa kanya. Sabi nito na kung hindi niya magagawang mapaslang ang halimaw na ito ay ang kanilang dakilang plano ay masisira na, at hindi nito alam kung may magagawa ba sa kanya ang Demonic Blood Reversal Art, ngunit wala na siyang iba pa na pagpipilian kung hindi ang subukan. Matapos ay agad naman niyang sinubukan ito at nagbagong anyo, sabi nito na nararamdaman niya ang kapangyarihan na sama-sama sa kanyang chi at ito ay tumataas ng mabilis, at gamit ang kapangyarihan na ito, ay makakaya na niyang paslangin ang kahit na sinong nandito sa silid. Nang bigla naman siyang hinawakan sa ulo ng ating bida, at binigyan ng malakas na electric shock, at sa nangyari ay napasigaw naman ito ng malakas sa tindi ng sakit na nararanasan niya. Hindi din nagtagal ay natapos na si Yuwon sa ginawa niya sa Earthblade Master, kaya naman ay sabi dito ng ating bida na pare-parehas ang mga ito ng ginagamit na teknik,
Kaya naman ay huwag siyang magalit dito ng husto, dahil sa hindi lang talaga siya maswerte. Sa kabilang banda naman ay naglalaban ang isang eunuko at ang Southern Military General, matapos na magtamo ng mga pinsala ng general, ay tinanong naman siya ng eunuko na kung ito lamang ba ang kaya niya, dahil sa nadidismaya ito. Sa isip naman niya na wala siyang sapat na lakas sa kanyang braso dahil sa natamo niyang pinsala sa demonic cult. Ngunit sabi nito na kailangan niyang protektahan ang Sage King kahit anuman ang mangyari, ngunit nang napalingon naman siya dito, ay napasabi siya na mukhang siya na mismong general ay hindi magawang matulungan ito, at wala siyang mukhang may haharap sa kanyang Prinsipe Chen. Nang bigla naman itong nakatanggap ng atake mula sa eunuko sa kanyang katawan, kaya naman ay sinabi nito na ngayon ay nakuha pa nito na mawalan ng atensyon sa kanya. Kaya naman ay sinabi nito na ngayon ay sisiguraduhin niyang pagsisisihan ng general ang pangmamaliit sa kakayahan na mayroon siya, nang bigla naman na natigilan ang Sage King, at napalingon, matapos ay nakita nito ang kanyang general na sinaksak sa katawan ng eunuko na kanyang kinakalaban, sabi nito na mukhang nagagawa pa nitong makagalaw at tingin niya ay nagmintis itong mapatamaan ang kanyang vital point, at mas mabuti ito sa general na hindi niya ito nagawa. Nang bigla naman na gumanti ng atake ang general, na agad naman niyang naharang. Kaya naman ay sinabi nito na mukhang nadidismaya na ang general dahil sa hindi ito naging matagumpay at walang magbabago, naiinis naman ang general sa mga sinasabi nito sa kanya, kaya naman ay buong lakas nitong itinulak ang kanyang sandata patungo sa ulo ng eunuko, na matagumpay naman na tumama at tumagos sa bungo nito. Nakita naman ito ng Eastern Depot Head at napasabi na lang na kapag hinayaan mo na ibaba ang iyong depensa sa digmaan ay ang ibig sabihin lamang nito ay kamatayan, at napalingon naman ito sa Earthmaster dahil sa gusto nitong malaman ang kalagayan nito, ngunit nagulat siya dahil sa maging ito ay napaslang na din. Kaya naman ay naglabas ito ng mga karayom at sa isip niya ay wala na siyang iba pang mapagpipilian. At kailangan na niya napiliin ang kaguluhan bilang kanyang kalamangan upang magawang mapaslang ang Prinsipe Chen, kaya naman ay agad niyang ipinang-atake ito patungo sa Sage King. Agad naman na dumating dito si Heo Bong at sinangga ang mga atake na papalapit dito. Sabi nito na tingin ba niya ay makakalagpas siya sa kanya, nang bigla naman itong natigilan, dahil sa pagdaan sa kanya ng Eastern Depot Head at patungo ito sa Sage King upang paslangin. Ngunit bago pa nito magawang maatake ang Sage King, ay agad naman na dumikdik sa sahig ang kanyang muka. Matapos ay nagtataka naman ito at napapatanong kung ano naman itong biglaang true energy na kanyang nararamdaman, dahil sapat na ito para hindi siya makagalaw kahit pa na naabot na nito ang evolutionary realm, bigla naman itong napalingon sa ating bida, at sinabihan naman siya nito na lumuhod. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Maging ang iba pang mga eunuko ay napapatanong na din sa nangyayari dahil sa maging sila ay hindi magawang makagalaw. Nagtanong naman ang isang kasama ng martial artist na mula sa Merem Alliance na kung ano ang nangyayari ngayon. Sinagot naman siya nito na manood na lamang sila, dahil ang taong ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa 5 great martial artist. Nagulat naman ito sa sinabi sa kanya dahil sa ang ibig lamang sabihin nito ay kasing lakas niya ang taong ito. Sa isip naman ng master na hindi man itong direktang nakatama sa kanila ngunit nararamdaman pa din ang nakakatakot na true energy na nagmumula sa ating bida, at hindi nito alam na posible pala na makontrol ang true energy ng gaya ng ginagawa ni Yuun. Dagdag pa nito na paanong ang isang ito na halos nasa edad lamang na 20, ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Nang napansin naman ng Eastern Depot na tanging sila lamang ang nagagawang mapahinto ng true energy, dagdag pa nito, nakuha naman niya kung bakit ang kungtong sect ay hindi inaatake ngunit bakit ang embroidered uniform guard ay hindi din, at mukhang ang mga ito ay nagtatrabaho sa ating bida. Bukod pa doon ay hindi ito nagbigay ng pansin sa isang kalbo na humarap sa kanya kanina dahil sa ang atensyon niya ay nasa Sage King, ngunit sigurado siya na gumagamit ito ng flame chi. Kaya naman ay napapatanong siya na kung nakuha na nito ang dugo ng mythical creature na Kirin, ngunit hindi pa din ito maintindihan kung bakit buhay pa ito kahit na isa itong lalaki, ngunit sigurado siya sa isang bagay, na ang Sage King ay nakikipagtulungan sa mga ito.
Sabi nito na wala na siyang pake-alam kung parte pa ba sila ng mga embroidered uniform guard o hindi, dahil kailangan niyang makaligtas dito ng buhay anuman ang mangyari at may problem sa Imperial Palace ang nangyayari dito, at mula doon ay magagawa na niyang mabaliktad ang sitwasyon. Dagdag pa nito na ang pressure ng true energy ay totoong napakalakas ngunit hindi nito kaya natuluyan siyang hindi mapagalaw, at kung magagawa niyang makatayo gamit ang kanyang buong inner energy upang kayanin ito, ay maari siyang makatalon sa lugar na hindi magagawang maabot ng kanyang true energy. Nang makakuha ito ng tamang pagkakataon ay agad naman na itong tumalon, at nang makarating naman ito sa itaas, ay sabi niya na ito ay ang hidden weapon technique na humahawak sa essence ng sunflower scripture, nangangailangan ito ng madaming inner energy at kahit na ang malahalimaw na kagaya niya ay hindi magagawang masangga ito. Kaya naman ay agad na itong umatake sa Sage King gamit ang sunflower scripture undulating ultimate weapon, 10,000 undulating needles. Ang 10,000 undulating needles ay isang martial arts technique na ginawa ng Eastern Depot head na si Lim Changhua. Nang siya ay nagkaroon ng inspirasyon sa Tangklan's engulfing petal rain, ito ay pinagsama-kasama ng sunflower scriptures undulating techniques, na nagagawang mapang-inig ang chi upang magkalat na parang isang wave gamit ang waveform power. Nang malapit naman na tumama ang atake ng Eastern Depot head, ay agad naman na pinrotektahan ng general ang prinsipe, nang bigla naman na nagkaroon ng malakas na buhawi sa kanilang kinaroroonan. Napapatanong naman ang general na kung saan naman kaya nanggaling ang malakas na hangin na ito, nang bigla naman silang natigilan dahil sa ang Grand Guardian ay nasa kanilang harapan. Sa kabilang banda naman ay dinepensahan ni Heobong ang ibang atake ng Eastern Depot head, ngunit sabi niya na ito ay mas malakas kumpara sa kanina at napapasabi na siya na nahihirapan na itong depensahan ang atake, at dumating na nga ang oras na hindi na nito magawa pa na matagalan ito. Ngunit nagulat naman siya nang bigla na lang na may mas malakas pa na apoy ang lumabas sa kanyang harapan upang tulungan siya, at ito ay mula sa Great Elder. Sabi nito kay Heobong na kinakailangan pa nito ng madami pang pagsasanay, kaya naman ay huwag nitong ibaba ang kanyang depensa dahil sa hindi pa ito maalam sa paggamit ng Flame Chi, na sinang-ayunan naman nito, nang bigla naman na dumating din ang Left Guardian. Sa nangyari naman ay nagulat ang martial artist na mula sa Merm Alliance dahil sa lakas ng mga dumating. At sigurado siya na ang isang ito ay nasa evolutionary realm din, at hindi lamang ito dahil maging ang dalawa ay ganun din, at papaanong ang mga ganito kalakas na mga martial artist ay nagsama-sama dito, at mukhang alam na niya ang nangyayari dito, na may kung sino ang sinusuportahan ng mga ganito kalakas na mga martial artist. At ang taong ito na nakatayo sa kanilang harapan, ay ang Heavenly Demonic Cult Demon Lord. Matapos naman na umatake ang Eastern Depot head ay napasabi siya na imposible ito, at sa papaanong nagawa ng ating bida na magawa ito nang hindi binibitawan ang true energy nito. Matapos ay sinabi ng nano machine na matagumpay nitong nalagyan ng pagkontrol ang mga karayom na ipinang-atake sa kanila. Napapatanong naman ng Eastern Depot head na kung ang isang ito ba ay mayroong 100 utak sa kanyang ulo, at papaanong naging posible na makontrol nito ang mga karayom habang kinokontrol din ang kanyang true energy. Matapos ay agad naman na inutos ng ating bida sa nano machine na ibalik nito ang atake sa kanya, kaya naman ay agad na ini-activate ng nano machine ang kanyang self-targeting system sa mga karayom, at hindi din nagtagal ay natapos na ito sa ginawa niyang pag-target sa kalaban. Kaya naman ay sinabi ng ating bida na ibabalik lamang nito ang kung ano ang sa kanya. Nagulat naman ang Eastern Depot head dahil sa ang mga ito ay mabibilis, at ang lahat ng karayom ay sa kanya lamang patungo. Kaya naman ay sabi nito na wala na siyang magagawa pa kung hindi ang salagin ang lahat ng mga ito. Matapos na maghanda nito ay agad niyang ginawa ang isang teknik na pansalag at ito ay ang waveform power. Sa isip naman niya na kung nagawa ng isang iyon ay maari din niyang magawa ito, kaya naman ay agad na niya itong ipinang-atake sa mga karayom na paparating sa kanya. Nang matapos ay agad itong sumugod kay Yuun, sa isip nito na hindi maaring mayroon itong walang hanggang inner energy, ang kailangan lamang niya ay hayaan na gamitin nito ang lahat ng kanyang inner energy hanggang sa maubos, at dahil dito ay wala itong magagawa kung hindi ang bitawan ng true energy na kinokontrol nito,
at ngayon ay gagamitin niya ang pagkakataon na ito upang makatakas sa lugar na ito kasama ng Soul King. Sabi naman sa kanya ni Yuhun na mukhang hindi pa din ito sumusuko, kaya naman ay agad na tinanggalan ito ng ating bida ng isa niyang braso. Sa nangyari ay nagulat naman ito at nagtataka, at nang makalapit si Yuhun dito ay agad niya itong pinaluhod sa lupa. Napapatanong naman ang Eastern Depot Head na kung papaanong nagawa niya ito, at papaanong may sapat pa ding inner energy ang taong ito. Sabi naman dito ni Yuhun na mukhang nadidismaya ito, ngunit kailangan niyang tanggapin ito ngayon, na wala na siyang magagawa pa. Sinubukan naman ito na makatayo pa ulit, kaya naman ay sinabihan siya ng ating bida na kung kailan ito sinabi na maari itong tumayo, at agad na tinanggal pa ang natitira nitong braso. Dagdag pa ni Yuhun na sinabihan na niya ito na tanggapin na niya na wala na siyang magagawa pa. Dahil sa wala na itong magawa pa dahil sa pagkawala ng kanyang dalawang braso ay sa galit nito ay paulit-ulit na lang niyang iniuntog ang kanyang ulo sa sahig. Sa isip naman ng ibang eunuko na hindi sila makapaniwala na madali lamang na natalo ito, dahil sa isa ito sa 3 great martial artists ng Imperial Palace. Matapos ay galit naman ang Eastern Depot Head at tinatanong ang ating bida na kung sino ito para hamarang sa kanyang mga plano. Sinagot naman siya ni Yuhun na kung hindi pa din ba nito nakukuha, siya ang pinuno ng grupo na nais nitong i-frame up. Sa narinig nito ay napatanong naman siya na kung ang ating bida ba ang Demon Lord ng Heavenly Demonic Cult, na sinang-ayunan naman nito, at sinabi na ngayon na malinaw na ang lahat sa kanya, ay sigurado ang ating bida na nakikita na nito ang sunod na mangyayari sa kanya. Bigla naman nitong sinigawan ang ating bida at sinabi na siya ay civil servant ng Great Ming Empire, at kahit pa siya ay isang demonic cult leader, nang bigla naman siyang hinawakan sa muka ng ating bida, at hindi din nagtagal ay tinanggalan ito ng ulo gamit ang kanyang kamay. Sa nangyari ay nagulat naman ang mga tagasunod nito dahil sa hindi sila makapaniwala sa ginawa ng ating bida, nang matapos na mahugat ni Yuhun ang ulo nito, ay sinabi niya dito na kung ano naman ito sa kanya. Sa isip naman ng martial artist ng Murem Alliance na alam nito na paparusahan niya ang Eastern Depot Head ngunit sa ganitong paraan ay hindi, at mukhang wala itong pakialam sa non-aggression treaty na mayroon sila sa palasyo. Dagdag pa nito na alam niya na nasa evolutionary realm na ang Eastern Depot ngunit para sa kanya na madali lamang natalunin ito. Ay walang duda na ito nga ang Demon Lord ng Heavenly Demonic Cult, at hindi pa ito ang Demon Lord nang ipinadala nila si So-hee sa Demonic Cult para sa pakikipag-alyansa sa kanila, ngunit hindi pa ganun ito katagal nang naging Demon Lord kaya naman ay ang Murem Alliance ay tinignan lamang siya bilang isang batang walang kahit na anong magagawa, ngunit ngayon ay hindi lamang ito basta lamang na bata, dahil isa na itong Great Dragon. Kaya naman ay sinabihan nito ang kanyang kasama gamit ang sound telepathy na obserbahan niya nang malapitan ang isang iyon at magsagawa ng pagguhit ng larawan nito kapag nakabalik na sila, dahil ang isang ito ay si Xian Yuhun ang demonic cult leader. Sa narinig naman ng kasama nito ay hindi siya makapaniwala na ito na pala ang leader ng demonic cult. Kaya naman ay napatanong siya na kung paanong nandito ito. Dahil ang Murem Alliance ay magagalit kapag nalaman nila na sinasakop ng mga ito ang teritoryo nila. Sinabihan naman siya ng master na huwag na muna itong magsasalita ng kahit na anong bagay patungkol dito, dahil sa tingin niya ay wala silang makukuhang maganda kung kakalabanin nila ang Demon Lord ng Heavenly Demonic Cult, kaya naman ay sinang-ayunan na lamang niya ito. Sa isip naman niya na mukhang ang master ay natatakot sa leader ng Demonic Cult, ang isang kungtong Jade Sword at isa sa 17 Master ng Orthodox Murem Alliance. Matapos ay naglakad naman ang ating bida patungo sa Soul King, sa isip naman ng mga eunuko na nadadaanan ni Yuhun ay hindi nila dapat na hayaan na makalapit ito sa kanilang Soul King, ngunit hindi nila magawang makagalaw sa lakas ng true energy na ipinapalabas ng ating bida. Sa isip naman ng Master ng Murem Alliance na ang lakas nito ay talagang nakakamangha dahil sa ang mga eunuko ay hindi magawang makagalaw dahil sa ipinapalabas nitong true energy. Sa nangyayari naman ay naiinis ang Soul King dahil sa maging siya ay hindi din magawa ang makakilos, nang bigla naman na inihagis ng ating bida ang ulo ng Eastern Depot Head sa kanyang harapan. Sa nangyari ay bigla naman itong napatingin, at nang makita ang pugot na ulo ng Eastern Depot Head, ay hindi naman nito napigilan ang mapasuka.
Kaya naman ay tinanong ng Soul King ito na kung sino ba siya para hamarang sa kanyang mga plano, dahil mayroon na sana siya ng lahat kung hindi lamang nito pinakaelaman ang kanilang mga plano. Dagdag pa nito na maari na siyang maging susunod na emperor, at magagawa na din niyang mailigpit ang kanyang kapatid. At ito ay kasalanan lahat ng ating bida, isa lamang itong hamak na mandirigma ng Jiang Hu ngunit naglakas ito ng loob na banggain siya. Sabi naman dito ng ating bida na masyado ng madami itong sinasabi, kaya naman ay iniangat niya ito gamit ang kanyang chi. Sabi ng ating bida dito na pinapatunayan lamang nito na sinusubukan niyang isabotahe ang kanyang heavenly demonic cult. Nagulat naman ang Soul King sa sinabi ng ating bida, dahil kung ganun ay isa itong miyembro ng demonic cult. Masaya namang sinabi dito ni Yu Won na ngayon na alam na niya, ay oras na para pagbayaran niya ang kanyang pagkakasala.